Ryan, bakit masyadong delayed ang pagbubukas sa mga vault dyan at ano ba ang laman ng mga yan? Monica, pagkatapos kasi nung isinagawang paghahain ng warrant of arrest noong October 31, ay kailangan ulit na mag-apply o applyan ng panibagong warrant itong mga vault para mabuksan at makita yung mga laman. Sa kasalukuyan, puro pera yung mga nakikita natin. May mga ilang dokumento rin na binalikan ang mga vault sa Central 1 Bataan sa Bagak Bataan ngayong araw. Ito ay pagkatapos makakuha sa korte ng warrant to break open kasama ang mga kinatawan ng CIDG, PAOK, AMLA, barangay official, media at representative ng Central 1 Bataan. Isa-isang binuksan ang mga vault. 12 sa 14 na vault na lamang ang binuksan dahil ang dalawa dito bukas na nang magsagawa ng raid ang mga otoridad noong October 31 kung saan nakakuha ng mahigit 29 million pesos na cash ang mga otoridad at mahigit 2 milyon na iba't ibang foreign currency. Sinubukang buksan ang mga vault sa pamamagitan ng susi pero hindi umubra kaya sa pilitan itong binuksan sa pamamagitan ng spreader cutter. Ang mga vault na sa ikalawang palapag ng Building 7 ang unang binuksan. Sa isang vault pa lamang, bulto-bultong pera ang nakita, isang bundle ng Malaysian currency at mayroon ding mga papeles na nakuha. May mga foreign currency din na nakuha at ilang mga dokumento. Ayon kay Atty. Don Chong, ang legal counsel ng Central 1 Bataan, para sa operasyon ang mga pera gaya ng pambayad sa mga empleyado at supplier dahil isa itong malaking kumpanya. Nakikipag-coordinate naman anya sila sa mga otoridad sa pagbubukas ng vault ngayong araw. At kanina nga ay nasa pangatlong vault pa lamang sila at yung nakuha doon sa unang vault ay halos 5 milyong piso at mga foreign currency. Doon sa pangalawa at pangatlong vault, hindi bababa sa 8 milyon naman yung nakuha kanina, Monica. Diyan muna ang latest mula dito sa Bagak Bataan. Balik sa iyo, Monica. So Ryan, nasaan ngayon ng mga perang yan? Sino ang magkikip dyan at ano ang mangyayari dyan, Ryan? Ay hindi pa tapos ang mga otoridad, kasalukuyan pa silang nag-iimbentaryo at gaya ng nasabi ko, nasa pangatlong vault pa lamang yung kanilang nabubuksan, meron pang 9 na natitira. Ang CIDG ang pangunahing magtatago nito bilang ebidensya at ipipresenta sa korte para sa mga anumang kasong isasampa laban dito sa kumpanya. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale, live mula sa Bagak Bataan.